Magandang umaga mga bata! Narito na tayo sa ikalawang markahan ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. Nasa week 1 na tayo ng ating MTB MLE. At ang ating layunin sa umagang ito, sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na nakatutukoy ang mga panghalip panao. Pero bago yon, tayo muna ay umawit. Awitin natin ang Ako, Ikaw, Tayo'y Isang Komunidad. Sabayan niyo ako mga bata. Leslie Bear! Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. Ako'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umidak-idak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umidak-idak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. Ikaw isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umidak-idak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umidak-idak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Tayo'y isang komunidad. La la la, sumayaw sayaw at umidak-idak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Sumayaw sayaw at umidak-idak. Sumayaw sayaw katulad ng dagat. Ayan mga bata. Sinabayan niyo ba yung kanta? Dahil ang kantang yan ay may kinalaman sa ating pag-aaral ngayong umaga. Okay, subukin muna natin ha. Piliin muna ang panghalipanao sa mga sumusunod na salita. Tingnan ni teacher kung may kaalaman kayo sa pag-aaralan natin ngayong umaga. Basahin natin isa-isa. A, kanino. B, tayo. C, kami. D, paano. E, sila. F, saan. Piliin natin ano-ano dito kaya ang panghalipanao. Okay? Nakapili na ba kayo? Tingnan natin. Okay, tayo. Kami. Sila. Very good mga bata. Ganyan din ba ang inyong mga sinagot? Okay, tama. Ngayon, may babasahin akong mga ilang pangungusap mula sa kwento. Inyo itong pag-aralan at tingnan mabuti ang bawat pangungusap at ang mga may salungguhit. Okay. Number 1. Ang mga nuno sa punso ay nakatira sa hardin. Dapat silang igalang. Ikalawa, hindi daw tayo dapat matakot sa mga kapre at tikbalang, ang sabi ng aking lolo. Ikatlo, kung kayo naman ay makakakita ng multo, yayain siyang maglaro ng habulan. Paalala ni Lola sa aking mga kaibigan. Ayan. Ngayon mga bata ay meron akong kaunting katanungan. Una,
Ano-ano ang mga salitang may salungguhit? At ikalawa, alam ba ninyo ang tawag sa mga salitang ito? Isa-isahin nga natin ang mga may salungguhit. Basahin natin mga bata. Silang, tayo, kayo, siyang. Ano kaya ang tawag dito? Hulaan nyo nga. Okay, panghalip. Okay, ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay ang salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Narito ay may isang uri ng panghalip, ang panghalip panao. Ano nga ba ito? Ang panghalip panao ay mula sa salitang tao, kaya nagpapahiwatig ito na para sa tao o pangtao. Ipinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita, sa taong kausap, o sa taong pinag-uusapan. Narito ang mga halimbawa. Ang una ay ako. Gamitin ko sa pangungusap ha. Ako si Gabriel Castillo. Ito ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng taong nagsasalita. Ang ako ay pinamalit sa pangalan ng taong nagsasalita. Ikalawa, ikaw. Ikaw ang aking kaibigan. Ang ikaw ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng taong nagsasalita. At meron pang isa. Halimbawa ay kausap mo si Vina. Ikaw ang maglilinis ngayon. Isa pang halimbawa, nagtatanong ka sa kaharap mo. Ikaw ba ang partner ko? Okay, ang sumunod ay siya. Siya ang aking anak. Ito ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng taong pinag-uusapan. Iba pang mga halimbawa. Si Thea ay mabait. Siya ang aming pangulo. Sumunod, kami. Kami ay mga mag-aaral ng unang baitang. Ang kami ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng taong nagsasalita at ng kanyang kasama o dalawa o higit pang taong nagsasalita. Iba pang halimbawa. Ako, si Ruby at si Jenny. Kami ay maglalaro ng volleyball. Next, sunod ay kayo. Kayo ay mabubuting mga bata. Ang kayo ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng dalawa o higit pang taong kinakausap. Ito pa ang isang halimbawa. Ikaw at ang kapitbahay mo ang aming napili. Kayo ang may pinakamalinis na bakuran. Okay, sunod ay sila. Sila ay nagbabasa ng kwento. Ang sila ay ginagamit bilang pamalit sa pangalan ng dalawa o higit pang taong pinag-uusapan. Narito pa ang ibang halimbawa. Si Jack at si Jill ay magkaedad. Sila ay kambal.
Okay, balikan natin kung ano-ano ba ang mga panghalip panao. Ako, sabayan niyo ako sa pagbabasa. Ikaw, siya, kami, kayo, at sila. Okay, may tatandaan tayo mga bata. Ang panghalip din ay maaari ring paikliin gamit ang bantas na kudlit bilang pamalit sa letra na tinanggal. Ang mga panghalip na ito ay nagtatapos sa patinig. Ang ilang halimbawa ng panghalip na pinaikli ay ako'y, siya'y, tayo'y, kami, kanila'y, kaniya'y, at marami pang iba. Ngayon, para sa ating halimbawa, basahin natin ang pinaikli. Ako ay isang batang Pilipino. At magiging, ako'y isang batang Pilipino. Nakita niyo ba mga bata? Okay, sumunod. Siya ay 6 na taong gulang. Siya'y 6 na taong gulang. Very good. Sunod. Kami ay nasa unang baitang. Kami nasa unang baitang. Tayo ay pumila ng maayos. Tayo'y pumila ng maayos. Kapag pinaikli. Okay, para sa ating unang gawain, kumuha ng notebook o kwaderno at isulat dito ang tamang sagot. Ang ating panuto, piliin ang angkop na panghalip panao sa bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot. Number 1. Si Angel ay matulungin na bata. Blank ay maraming kaibigan. Ano kaya ang ating isasagot? A. Sila. B. Siya. C. Ako. Okay. Sunod. Ang tamang sagot ay siya. Sunod. Sina James, Eris at June ay magkakapit-bahay. Blank ay sa unang baitang. Ano kaya ang pwede nating pamalit doon? A. Siya. B. Sila. C. Ako. Ang tamang sagot? Sila. B. Ikatlo. Si Art, Julia at ako ay magbabakasyon sa Nueva Ecija. Blank ay dadalaw sa lolo at lola. Ano kaya? A. Tayo. B. Kami. C. Sila. Tamang sagot? B. Kami. Very good. Sumunod. Basahin ng mabuti ang mga panuto. Sagutin blank ang mga tanong. Ano ang inyong sagot? A. Kami. B. Ninyo. C. Niya. Ang tamang sagot ay ninyo. B. Ikalima. Si Binibining Santos ang aming guro. Blank ay magaling magturo. Ano kaya ang inyong pwedeng isagot? A. Kami. B. Ninyo. C. Siya. Tamang sagot ay siya. Okay, mga bata, bibigyan ko kayo ng stars. Ayan, very good. Sunod nating gagawin ay ang ating tandaan. Laging tandaan, ang panghalip panao ay bahagi ng pananalita na ginagamit bilang paghalili sa pangalan ng taong nagsasalita, kausap at pinag-uusapan. At para sa ating pagtataya, ang panuto natin, tukuyin ang panghalip panao na ginamit sa pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa notebook. Number 1. Ako si Jenny. Ako ay mahilig umawit. Number 2. Si Mike ay masunurin. Siya rin ay maaasahan sa gawaing bahay. Piliin natin ang panghalip panao. Number 3. Maglalaro sina Miggy, Thomas at Timtim.
Sila ay magtatago-taguan. Number 4, magmahalan ng magkakapatid. Magtulungan din kayo. Number 5, tayo ay dapat manatili sa loob ng bahay. Okay, mga bata, isulat nyo ang inyong sagot at tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay? Okay, lagyan ng check kung tama ang inyong mga isinulat sa inyong notebook. At para sa ating karagdagang gawain, ang panuto ay gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na panghalip. Isulat ang sagot sa notebook o kwaderno. Ako, ikaw, siya, kami, sila. Gumawa ng pangungusap. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Mother Tongue. Maraming salamat mga bata. Paalam!